Okay, pagdating sa ebidensyang inilabas, all the bank accounts, all the zeros, even yung pagve-verify ng AMLAC sa mga sinabi ni Senator Trillanes, alam niyo po ba, on my own judgment, kahit wala ng ibang articles of impeachment against the Vice President, I really believe itong issue about money transaction, yung inflows, pasok ng pera sa account nila, and then yung outflow na paglabas ng pera sa account ng mag-asawang Hans Carpio at saka Sara Duterte, para sa akin na napakabigat. Bakit? Kasi naniniwala ako dun sa pinaliwanag ni, ah, Congresswoman Jervil Luistro. Ilabas na amount, mga numero, yung mga summations, um, kahit na aggregate yun, yung kasi yung pinapaliwanag ni Attorney, ah, Pua or POA, na aggregate yun. Ibig sabihin, it's a cumulative na total numbers. Kunwari, nagdeposito ka ng ₱3, for example, or 3,000,000. Nagdeposito ka ng 3,000,000 tapos nagdeposito ka ulit ng madadagdag yan sa inflow. Pero kung nagamit mo na yung 3,000,000 within the year, hindi pa rin matatanggal yun kasi it's considered as a valid transaction or a valid inflow of transaction. Yun yung parang depensa na kasi ang tinitingnan ko kasi diyan, ang pinakaproblema diyan is paano nila idedepensa yung numerong pumasok ng gano'ng kalaki in connection sa mga negosyo nila, in connection sa sahod niya bilang mayor at bilang vice president. Doon doon nag-aano, doon nagtutugma yung mga sinasabi ng mga witnesses. Even, Senator Trillanes was saying na paano sila nakakapagpondo ng ganitong kalaki sa mga business transaction nila kung palugi naman, and I think nasabi ito ng, SEC or, eyewitnesses na parang in a document or SEC pala, parang in a document inilabas doon na hindi naman kumikita ng gano'n kalaki yung mga negosyo nila, or ni Vice President Sara Duterte, and I think may question pa nga, kasi parang may holding na involved si VP Sara, that if I'm not mistaken parang naging question yan ng isang kongresista sa isang interview na when you become a parang vice president, wala ka ng linya sa pagiging stockholder or director ng kahit anong company. Kasi parang, giging ano yun, ah, magiging conflict of interest based on your position. So, I think na ang pinakamabigat talaga sa articles of impeachment, think the numbers. Naniniwala ako numbers won't lie. Kahit pagbali-baliktarin pa ng depensa yan, yan yung inaasahan ko na mabigat, at hindi ko alam kung papaano idedepensa niyan ng, pangalawang pangulo, at yung pangalawa, yung threat. Kasi yung threat matindi. Ako si Professor Roland Simbulan at ito ang Philcast, kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.